Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay, naganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pintuan. Sa buhay, maraming pintuan ang ating kinakatok. Pintuan ng oportunidad, ng relasyon, ng pangarap. May mga pintuang bumubukas at may mga pintuang nananatiling sarado. At minsan kahit bukas ang pintuan, mali naman ang pinapasok natin. Naranasan mo na bang pumasok sa isang pintuan na akala mo magdadala sa iyo ng saya? Pero sa huli, lalo ka lang nasaktan o nawalan. Paano kung hindi lahat ng pintuang bukas ay tama? Paano kung may isang pintuan na tanging iyon lang ang magdadala sa iyo sa tunay na buhay? Sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Juan, na ito rin yung ebanghelyo kahapon, sinabi ni Jesus ang isang napakalalim na pahayag. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. At dito natin makikita ang salitang bumabalot sa buong mensahe. Yung pintuan. Jesus is the gate, the door. Sa panahong iyon, ang kulungan ng tupa ay may isang pasukan lamang. Isang pintuan. At ang pastol mismo ang nagbabantay doon. Ibig sabihin, ang pintuan ang nagsisiguro ng proteksyon, direksyon, at buhay para sa mga tupa. Kaya nang sabihin ni Jesus na siya ang pintuan, malinaw ang ibig niyang sabihin. Siya ang daan patungo sa kaligtasan, sa proteksyon, at sa tunay na buhay. Ngunit sinabi rin niya, ang pumapasok sa ibang paraan ay magnanakaw at tulisan. Ibig sabihin, hindi lahat ng daan ay tama. Hindi lahat ng pangako ng mundo ay totoo. May mga pintuan na mukhang maganda sa simula, pero nauuwi sa pagkasira. May mga pintuan na nagbibigay ng pansamantalang saya, pero nag-iiwan ng kawalan. At ito yung babala ni Jesus. Maging mapanuri ka sa pinapasok mong pintuan sa buhay mo. Ngunit may isang malinaw na pangako si Jesus. Ako ang pintuan. Ang pumasok sa akin ay maliligtas. Makakapasok at makakalabas at makakahanap ng pastulan. Ibig sabihin, sa Kanya may kalayaan, may direksyon, mayroong kasaganaan. At lalo niya itong pinatibay
ng kanyang sabihing, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi lang sapat na buhay, kundi buhay na ganap. Buhay na kasiya-siya. Fullness of life. At narito yung pinakamalalim na katotohanan. Ang problema ay hindi dahil sarado ang pintuan ng Diyos, kundi dahil minsan pinipili nating pumasok sa maling pintuan. Hinahanap natin ang buhay sa maling lugar, sa maling direksyon, sa maling tao, sa maling gawain. Hinahanap natin ang saya sa pansamantalang bagay. Hinahanap natin ang kahulugan sa mga bagay na lilipas din. Kaya ang tanong ay hindi may bukas bang pintuan para sa atin o sa akin, kundi anong pintuan ang pinapasok natin. Dahil kahit gaano kaganda ang itsura ng ibang pintuan, kung hindi ito si Kristo, hindi ito magdadala sa tunay na buhay. At kahit gaano kahirap ang daan kay Kristo, siya lamang ang pintuan na hindi manlilinlang, hindi magsasara at hindi ka pababayaan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ni Jesus na pumasok sa tamang pintuan sa Kanya. Kaya nga, suriin natin ang ating buhay. Anong mga pintuan ang pinapasok natin ngayon? Ito ba'y naglalapit sa atin sa Diyos o naglalayo? Pumili tayo ng tama. Piliin nating lumapit kay Jesus sa panalangin. Piliin nating sundin ang Kanyang tinig. Piliin nating pumasok sa Kanyang kalooban. Dahil sa Kanya lamang may tunay na buhay, hindi pansamantala, kundi ganap at walang hanggan. Tanong natin ating sarili, sama-sama tayong magnilay, anong mga pintuan sa ating buhay ang pinapasok natin ngayon? At ito ba'y nagdadala sa atin sa tunay na buhay kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang pintuan ng aking buhay. Patawarin mo ako, patawarin mo kami sa mga pagkakataong pumasok kami sa maling landas. Tulungan mo kaming piliin ka araw-araw. Gabayan mo kami upang makapasok sa iyong kalooban at maranasan ang buhay na ganap na iyong ipinangako sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.